Bilyong piso ang di umano'y alok para sa mga senador na nakatutok ngayon sa PCSO. Yan ang tahasang isiniwalat ni Maharlika na galing mismo sa kanyang mga source na tinatawag nitong puting ahas. Ayon sa mga insider nito ay to the rescue daw ang unang ginang Lisa Marcos sa general manager ng PCSO na si Millionario Robles matapos itong masabon at ma-corner sa issue na kinakaharap ngayon ng PCSO. Dagdag pa ni Maharlika ay may nangyayaring areglo kay Senador Raffy Tulfo at ang suhol ay tumataginting na 1 bilyong piso samantalang kay Senador Coco Pimentel naman ay nasa 400 million pesos. Hindi imposible ang ganitong suhulan at ganitong kalaking halaga. Subalit kung para sa bayan itong si Senator Tulfo at Coco Pimentel ay malamang sa malamang ay mananagot itong si Robles at magiging mitsa ito ng pagkakademolish ng PCSO. Sa naging usapin na ito, ano ang masasabi nyo? Sa ating puting ahas na inaareglo ni Lisa Ahas at si Tulfo at yung si Millionario. Naka-move on na ba kayo doon sa incriminating statement ni babaeng ahas o ni Lisa Smugs doon sa sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo? And I'm so happy, trending, viral sa TikTok, sa YouTube, sa lahat ng social media platform. Ibig sabihin, gising kayo. Sabi ni Mac, may sakit ka, ni Miss Maharlika, wala. Ang ganda-ganda ng ano natin ngayon, ng alindog. Medyo ano lang tayo ngayon. Yung boses natin, nagsipon ako kahapon, di ba? But I am 100% perfectly beautiful. Okay though. May sipon ka pa? Ako, dami talaga nagmamahal sa akin. But don't worry, I'm okay, okay? Dami kong mga nilalaklak na, hindi alak nilalaklak na paalindog. Okay, so ito na. So kanina, yung pansinin yung boses ko, kunyari sintonado tayo today. Galing ako sa concert, okay? So kanina, sinabi ko sa inyo na nakarating sa atin na wina-workout ni babaeng ahas at ni Millionario si Raffy Tulfo, at binanggit ko rin sa inyo ang tungkol kay Coco Pimentel na kaya nung last year ay hindi na push itong PCSO anomalies, nagkabayaran, nagkaayusan. Yun ang nakarating sa atin, sa ating mula sa ating mga puting ahas. Pero bago ang lahat, na naman, gusto ko munang batiin ang aking mga palangga na 12,000 followers on Maharlika Network, na talaga namang in less than 4 days lang yata tayo ay may 12,000 na tayo, Don Rolando. So gusto ko kayong imbitahan muli. Ayan po ang ating legit na Facebook page, okay? And this one, mga hitad, Maharlika Network. So make sure na talagang 12,000 followers. Kasi yung mga mandorobo, ginagaya nila yung kampo ng Presidential Communications, ginagaya nila, di ba? Fake nila yung ating Facebook page, Again, kahit namang gurgurin nila ako, kahit gurgurin nila ako dyan sa Facebook, mga day, buhay, mangyapon si Lola. Di ba? Talo ko ang buhay ng koteng. Okay? Ngayon, may pabigas ba para sa 12,000 followers? Gusto niyo bang magnakaw muna ako sa palangga? Gusto niyo bang magnanakaw tayo sa Kaban ng Bayan? No, pag ako nandiyan, hindi yun na kailangan pabigas. Kasi bibigyan ko kayo ng decent life. Di ba? Pang ano lang yan, yung pang pagbigay. Although, nag-giveaway tayo. Pero ang ibig sabihin, hindi dapat tayo mga Pilipino na umaasa na lang sa 1 kilo, 2 kilong bigas kapalit ng pirma sa People's Initiative o mga pamasko, but paayuda. Okay. Papaayuda tayo, pero ngayon kasi seryoso tayo ngayon, mga palangga. Okay? Mga kaibigan, mukhang, ayon sa ating puting ahas, mukhang hindi nagkakasundo sa backdoor meeting. Okay? Backdoor negotiation. Kasi, may mga nakarating sa atin, pero this is allegedly, na may 1 billion figure na inaalok kay Tulfo. Okay?
Yung kay Pimentel, it's done. Base sa ating puting ahas. So dito sa bagong backdoor meeting o backdoor negotiation, I don't know kung magkano, kung 400 pa rin ba. Parang laki naman kay Tulfo, 1 billion. Tapos kay Coco is is 400. Parang kung ikaw ay magpapabaya, di ba? Parang hindi naman yata patas yun. Pero kasi, hindi patas. In the first place, yung gagawin nila hindi patas, di ba? So, siguro dahil hawak ni Tulfo ang bom bom bom, va va va. Okay. Ngayon, ipakalat nyo pa mga hitad ang video ni Lisa. Okay? Done deal na kay Coco Vid, sabi ni Minda Diaz. So, eto na nga. So, maliban dito sa pinag-uusapan sa natin, actually, nauna tayo dyan palangga yung mga peke na nanalo, 'di ba? Nauna tayo diyan. Huli na yung mga kongreso na 'yan. Nauna pa si Maharlika diyan. Bago pa inupo si Robles, binanatan ako na ng bonggang-bongga 'yan. Binoldya ko na ng bonggang-bongga na hindi makain ng iro ang pangboboldya ko sa kanila ni Lisa at ni Taning nakasabwat niya. Remember, binlag ko sa inyo yung tungkol sa tara na hinihingi ni milyonaryo, ni Mel Langka. Kailan ka kasi gugu yung kanyang face lock. Nakarama kasi. So, maliban doon sa tara na pinakamababa is 500,000, not million. 500,000 kada operator. Remember that 2022 ko yan binlag sa inyo. Kahit halungkatin nyo dyan sa Bojack TV. Pero sa Maharlika at Maharlika Bojack, wala kayo malungkat kasi ginorgor na ng Presidential Communications ni Lisa Smugs ang ating Facebook page. At now we have Maharlika Network. So, binalikan ko yung mga notes ko, mga palangga, na inulat ko sa inyo yung total, I believe more or less 88 operators, yung mga lotto outlets sa Pilipinas na sinisingil ni Langka, ni milyonaryo at ni Lisa, kaya naman pala hindi lang sila milyonaryo, bilyonaryo, bilyonaryo. 'Di ba lagi ko sinasabi sa inyo na Lisa, iluwa mo ang pera ng bayan, nasa tiyan mo. Kasi bilyonaryo. So imagine you compute you do the math. Kung sa 500,000 pesos, okay? Ang pinag-uusapan natin sa 88 operators na sinisingil ni Robles at ng kanyang mga grupong Cindy, Cato, okay? That's total of 44 million. Okay? Pesos. And also, 'di ba narinig ninyo yung mga operators doon na nagrereklamo, isinara sila, 'di ba, nang walang justice, walang hustisya, basta na lang pinagtripan sila na isinara. There are 2,000, sabi nga ni Tulfo doon, ginugurgur nyo ang buhay nitong mga yung mga operators at yung kanilang mga empleyado. So sinabi ko din sa inyo, noong 2022, na sinisingil yung renewal nila mga palangga na nagsisimula sa 20 million and down payment, if you wanna renew, is 10 million pesos. So there's a lot of pagnanakaw talaga. Alright? So we're talking about the small operators. So how much the big operators? Yung mga malalaki. Okay? So they're like roughly 50 million at non-refundable. So ibig sabihin, pag sinabi ni Robles na ay walang machine, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. Nada. 'Di ba? Goodbye 10 million, goodbye 20 million. So ganun kayo kadorobohin ni Robles at ni Lisa. Dahil sinabi ko nga sa inyo na mayroong ka-meeting ni Lisa during that day. Okay? Na sinasabi niya kay Robles na Mel, ikaw na bahala sa PCSO. Sabi niya, I want it clean. Gusto niyang malinis ang galawan. Pero napakabait ng tadhana sa inyo. Napakabait ng langit kahit na tayo ay nagdurusa ngayon kasi unti-unti na yung nakikita na nagbubunga yung jutang dyan ng, napapaos na ako sa kasisigaw dito sa tanginang loto na to, tanginang Robles na to at Lisa nung 2022 pa lang. The moment na inupo pa lang si Robles, ako na ang isang jongangera, non-stop, 24/7, kahit tulog ako. Di ba? Nagsasalita ako, minumura ko sila. Ngayon, sinabi ko yan sa inyo para figure out ninyo, magkaroon kayo ng picture, di ba? Yung imahinasyon, not imahinasyon calculation, how much money yung nakukuha nila. So, dun pa lang sa tara.
And this is about operation ni Lisa, ni Robles, ni Mel Leonario, ni Taning at ni Junico. Lahat yan sila magkakasabwat. Dahil kapag demonyo ang pinuno, kahit ikaw ay nagtatrabaho ng tama, sisindakin ka, tatakutin ka. Maaring di ka demonyo, pero tutukan ka or sisindakin ka. Pag hindi mo pinarmahan yan, pag hindi mo ginawa yan, syotay kang jota ka. Ganon, di ba? So marami talaga sila nasasagasaan. Itong mga maliliit na operators na binabanggit doon sa hearing na yon, ang kapal ng mukha ni Robles na nagsasalta yung babae, diba, during the hearing na yun na nga, ginorgor yung kanilang mga outlet kasi wala daw makina, Tapos sabi ang katapang-tapang mo, jutang Jimenez ka, melang ka. Sabi niya, you're a liar. It's a big lie. How about you? Kayo ni Lisa, hindi ba lie yung ginagawa niyo? Hindi lang lie ka, Jejemon, you. Yang ginagawa ninyo, sa pagnanakaw mo ng pera, noong panahon pa lang, nung nasa El Shaddai ka, doon ka, pinagloloko mo ang mga religious group. May El Shaddai ba dito? Itapon nyo na yan, huwag nyo nang i-welcome yan sa inyong religious group kasi binababoy kayo. Nare-represent kayo ng hinayupak na yan. Isa sa mga naging winning, what do you call it? Panangga niya kay Lisa Smugs, kay Kuting ng Norte, kaya yan nakalapit dahil ginamit kayong mga religious group na mga El Shaddai dahil hawak niya daw kayo at may influensya sa inyo. Kaya yan, ni-welcome ni Lisa Ahas kasi ang wini-welcome talaga ni Lisa Ahas sa mga ganyang anomalya ay mga mandorobo, magnanakaw, lahat na. Okay? Kasi gusto nga ni Lisa, bago ka iupo sa kung saan mang pwesto, do you think you can deliver? Yan ang number 1 niyang requirement. You can deliver the smugs, smuggling money, pogo, at kung ano-ano pa, lotto money, you know what I mean? So, kahapon pinag-usapan din natin na yung Pacific Online System Corporation na hindi siya qualified. Disqualified supposedly dahil hindi sila nag-submit ng kanilang letter patent. Then, wala sila hindi nag-submit ng copyright of their systems or platform. At hindi rin sila nag-submit ng accreditation or certification from any international or recognized gaming laboratories for system security control standards. Okay? Ano pang hindi nila hindi na sinabit? So itong Pacific Online System na ito, mga palangga, na kiniklaim nila na they are 27 years in the industry of online gaming platforms, ay wala silang track record. Okay? Pero iginigiit nila na kahit sila ay walang track record o hindi ka nila na-meet yung requirements at dokumentado yan, nandiyan yan sa PCSO. Kung si Tulfo at the rest of the whoever dyan sa Senado o Kongreso, kung gusto lang kaladkarin si Lisa, si Taning, yan tatlong yan, pati si Kuting, kaladkarin din yung gonggong na yan. Right? Madali lang to mahuli mga hinayupak na to. Okay? Dokumentado yan. Bakit nakapasok si Pacific Online? Again, dahil ang nasa likod, sino si Pacific Online System Corporation? Sila ang magsusupply, ayon ito sa mga puting ahas natin, documented, ang mga binibigay sa atin na sa tamang panahon, kung kailangan ni Tulfo sa kanyang hearing, sa message mo lang ako, ipo-forward ko sa iyo, Tulfo. So, kahit disqualified or hindi nila na-meet yung requirements na mga nabanggit ko, ano ang sabi ni pamangkin ni Lisa? Okay? Ang pangalan ay si Martin. Okay? Martin Ledesma. Remember that name? Sinabi ko sa inyo, okay. Ito. Sinabi ko sa inyo kahapon, ang kanyang pangalan, di ba? Si Martin at si Mark Ledesma na pamangkin ni Lisa na tinakot itong winning bidder na na-meet niya yung requirements. Ano ang sabi? You back out or I'll tell Tita Liza. Okay? So yan yung kwento ng PCSO, Presidential Philippine Charity Sweepstakes Office.
Again, alam ng buong mundo, even wherever you are, pag sinabing lottery sa kahit anong bansa, ang intention niyan is for charitable help. Okay? Ngayon, yan ang dapat ginagawa. Pero tignan nyo naman mga palangga, you're talking about the TARA, doon pala sa mga operators. They're talking about the system, the service provider na kung saan ginagamit, okay, na technology ng PCSO. Then, naalala ko, the next day after the hearing, ano ginawa ng PCSO? Di ba, tinake down nila, pinost ko yan sa aking Facebook page, sa Maharlika Network. Mag-follow na kayo. Dahil kung hindi, wala akong magagawa. Di ba? So ngayon, mga palangga, tinake down nila, the next day yung page. Bakit? Yung kanilang website actually. So ano nangyari dyan? I think nandito sa post ko. May nilinis sila, di ba? Yan yung post natin. So ngayon, ano ang bomba ni Tulfo? Ano yung kanyang vom, ba. O ito, mga hitad. Alright? Site maintenance. Pero okay na ngayon, ito yon mga hitad. Yan, okay? And yan. Okay? Yakita nyo na. Philippine Charity Sweepstakes. And yan. Anyway, mga palangga. Okay. So ngayon, ito na ang chika boom boom. Ano ang pasabog? Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan si Raffy Tulfo. Puro pasikat. Okay? Pa-survey, da. Ngayon, ito mga hitad. Ano ang kanyang mga eksenang kaganapan? So, nag-backdoor meeting sila ayon sa ating Juting Jahas. Okay, sa ating Juting Jahas, mga palangga, at mukhang may mga, okay, may presyo pala ang kanila, may mga trayamo na yung mga trolls na yan. Alright? So, we're talking about what? 1 billion? Di ba sinabi ko to kanina? So, ang nangyari ganito. Ano ba title ko? Baka mawala ako sa title. Okay. Senator Tulfo may bomba sa Thursday. Okay, sa Thursday, magkakaroon uli ng Senate hearing. Di ba, nag-executive session sila. Kung hindi nila ikakansela, magkakaroon uli ng Senate hearing kung saan itutuloy nila yung naudlot nung nakaraan. Okay? Naudlot, di ba, kaputol ng nakaraan. Ng karaang pagnanakaw. So, ganon. So, ang mangyayari, ayon sa ating Juting Jahas, dahil kung hindi. Okay? Pero parang more on, mas mataas ang porsyento na hindi sila nagkasundo. Okay? Whatever, kung ano man pinagchikahan nila, ilalabas ni Tulfo ang bomba ng mga ebidensya na etong si Robles at si Lisa Ahas, si Taning, lahat ng involved sa PCSO ay mayroong pinurchase na isang bagay, yun lang muna sasabihin natin kasi hindi pa pwede daw ilabas. Huwag daw pangunahan. Okay muna. May isang bagay na binili si Lisa, si Robles, si Milyonaryo, okay, na isang bagay na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ano yung bagay na yon? Yung bagay na yon ay, tao, bagay. Nakakain ba? Yung bagay na yon, mga palangga, ay ginamit, okay? I have to be very careful, mga palangga. Baka mataranta si Lisa Smugs, okay? Ay ginamit para dayain kayong mga mananaya. Worth 30 million pesos. So ilalabas daw ito ni Tulfo sa Thursday. Yun yung bom, baba, na maidadrag kung totoo to. Kaya nga, kung ilalabas si Tulfo, kasi anong araw ngayon? Anong araw sa Pilipinas? Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, may 3 days pa. Okay? Marami pang pwedeng mangyari. Pero kailangan ilabas na natin para mag-isip-isip si Tulfo. Kasi, okay, kung talagang para sa Pilipino, sabi ko nga, kung idadrag mo si Lisa, dahil napanood mo naman, Raffy Tulfo ang video ni Lisa, incriminating video, na iginisan niya ang kanyang sarili dahil sa pagbati na simpleng bati, pero siya nga na lang ang hindi makapick up noon. Kasi the intention is, sama-sama tayo para maging milyonaryo. Ang sabi ni Lisa, salamat, di ba? Salamat, thank you for
helping my family, lahat, my family and me, my husband, di ba? Sabi niya doon, salamat sa mga tulong por never ever niyang sinabi na, Mel Leonario, Mel Langka, thank you for doing such a good job, by helping our kababayan. Mga ganon, wala. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng mga tinataya ninyo sa loto, mga palangga, hindi naman yan napupunta sa prize money. Napupunta yan sa sweldo ng mga tao, logistics and everything. And the most dapat is a charity. Which is walang charity. Puro party ang mga jutang ginines. So ngayon, yan ang hawak ni Tulpong Vom Vom Vom, ba. Okay? Are you ready for that? So abangan nyo to. Kaya kailangan, sabi ng puting ahas, Maharlika, ilabas mo to para i-pressure natin si Tulpo at i-pressure natin silang lahat. Ngayon, alam nyo na may vom-vom-vom, may va-va-va. So, ibig sabihin, nasa kamay ninyo kung paano nyo i-flood, okay? I-pressure si Senator Raffy Tulfo. Ngayon, wala mo tayong mura-mura kasi binibigyan siya natin ng chance na ipatunayan niya na totoong para sa tao, hindi puro grandstanding. Ang mga politiko naman, okay, hindi naman parang tayo, di ba? Dati minura nyo ako, dahil akala nyo dito, nagsisinungaling tayo, akala nyo, sinasabi ng mga hitad, nag-sargraping si Maharlika kasi, hindi lang nabigyan. Alam mo, ang dami nilang inilabas sa akin, ng mga kasinungalingan, mga black ops ni Lisa, mga kasinungalingan na, si Maharlika, nag-apply ng ambassador, hindi na pagbigyan. Patakay na niya, wala na kayong mailabas na mga in-applyan ko. Si Maharlika, nag-apply sa OFW department, hindi na pagbigyan. Mga giatay, tanginan niyo lahat. Nasaan ang application ko? Di ba? Hindi naman tatanggapin ng blue passport doon, di ba? Hindi naman nakakatulad ni Paul Soriano na natural born citizen siya pero in-appoint ni Kuting. So yan yung tira sa akin. Which is hindi nga mangyayari yan. Ay, hindi mananalo yan. Kasi wala nga pwedeng ibangga si Lisa, si Robles, ang presidential communications sa katotohanan dahil sa kanila kasinungalingan. Okay, balik tayo mga palangga. So ito na mga kababayan. Ang eksena sa Thursday, mag-a-absent si Langka, si Mel Millionario. Okay? Mag-a-absent siya kasi magkakasakit daw siya. Imagine nyo, di ba? Nalaman niya may sakit siya sa Thursday. Ang butangin na talaga, no?